Voices 5, the official podcast network of DILG Region 5. God day everyone! Welcome sa pilot episode ng podcast natin na For Women by Women. This is Woman Naman! Powered by Voices 5, the official podcast network of the ILG Region 5. Ako po si LGOO4 Reg. At ako naman po si PEO2 Devs. So ano nga ba ang Woman Naman? So ang Woman Naman isang space siya para magkwento, makinig, at alamin yung mga experiences ng mga babae. Partner? Yes, talagang kapupulutan ito ng aral ng ating mga viewers. Alam mo ba, Devs, excited ako ngayon sa episode na to or sa segment na to. Kasi iba, kakaiba siya. Hindi siya yung natural Fresh. noon. Yes, yung tipong dito ba, magiging makaka-relate yung mga viewers natin. Yes. At syempre, Devs, hindi to magiging kompleto kung hindi tayo nag-invite ng mga guests. So, nag-invite tayo para mas ma-share nila yung mga experiences nila. So, we have LGOO6, Roma Santa C. Miranda. So, pagkakaalam po ng karamihan, siya po yung focal person noon ng Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children. We also have Supervising Administrative Officer, Pia M. Salamenyo. Siya naman po yung punong abala sa gender and development dito sa DILG. Yan, thank you po ma'am for being here and sa pagbibigay ng time and of course ng inyong mga kaalaman later on sa discussions natin. Thank you, Deb, and thank you, Reg, for inviting us. At kami pa talaga ni Roma ang na-invite ninyo ngayon. So kami rin naman kinakabahan. Pero we are very much willing to share kung ano ang aming mga karanasan, lalo na siguro sa noon. Kasi parang natutuwa ako kasi feeling ko ako ang magre-represent ng babae noon sa ating apat. Kasi 70s ako pinanganak. And siguro by that time, hindi pa kayo iniisip ng mga magulang niyo. Di ba, Ma'am Roms? Tama ka dyan, Ma'am Pia. Actually, I feel young sa sinabi mo na ikaw ang noon. Pero magkasing edad lang naman kami ni Ma'am Yeah, right, Roms. Pia. Pero ma'am, hindi siya halata. Yes, very young ng ating mga guests. Pero ma'am, magandang opportunity siya, ma'am, kasi totoong kwento yung ma-share nyo sa amin. Like, ang dami talaga naming matututunan at maraming matututunan ng ating mga viewers. Yes. Siyempre, sisimulan ko na. Yung topic natin for this segment is babae noon at babae ngayon. Actually, excited ako sa topic natin ngayon kasi as pilot episode, ngayon pa lang madedefine na natin kung ano ang difference ng babae noon at babae ngayon. Apakaganda ng topic natin, Devs, kasi dito pa lang mako-compare natin yung noon at ngayon. Yes. So makikita natin kung nasa na ba tayo ngayon. So malayo na. Malayo na nga ba? Malayo na. O marami na tayong pinagbago. Yan, malalaman natin yan sa discussion natin for today. So we dig deeper dito sa topic natin. Ito na, babae noon at babae ngayon. Pero ikaw, Ate Reg, ano ba yung tingin mo or naiisip mo sa mga pag sinasabing babae noon? Ano ba yung mga kababaihan noon? So in my experience, no, personal experience ko siya, noon kasi, very strict kasi yung parents ko. So, ang idea noon is dapat ganitong oras, like 5 o'clock, 6 Yes. o'clock, kapag wala ng school, dapat nasa bahay na ako. Yan nga yung bawal tayo madiliman sa labas. I think, universal experience ng mga kababaihan talaga. Alam mo ba noon na may na-experience ako na 6 o'clock ata yun nasa labas ako, wala pang cellphone noon. So hinanap talaga ako ng nanay ko. So, asa na ba itong ko? Sinundo niya ako. So isa yun sa mga na-experience ko sa babae noon. Ikaw Yes. ba, Devs? Ano ba yung man-experience mo noon? Ako kasi talaga, lumaki din ako na strict po ang aking parents. Kaya hatid sundo po talaga ako. Never po ako nadiliman sa gabi. And, well, naintindihan ko naman na for protection ito. Kaya naman ang pag-uusapan talaga natin is additional or mas elaborate na protection para sa mga kababaihan. Sa ating mga guests naman po, Ate Reg, for kaya? sure may share silang experiences or mga general observations sa kababaihan noon. Unahan na kita, Ma'am Roma. Considering na noong ako sa'yo. Okay. Being born in the 70s po, ang babae noon, siguro masasabi ko yung model ko is yung mama ko. My mom was born in the 30s pa. So silent generation. So super strict.
Sila yung tipong hindi ka pwedeng sumagot, hindi ka pwedeng magsalita habang sila nagsasalita, na pag tinawag ka para kumain, dapat at that moment, pupunta ka sa table. Hindi pwedeng, yung ngayon, na kakain ka sa harap ng computer mo. iPad kids. Ang sinasabi ng mama ko noon is, yan ay hindi pagpapahalaga sa blessing na binigay ng Diyos kung i-ignore mo dahil bibigyan mo sila ng ibang atensyon kasi mas nakafocus ka sa ginagawa mo kaysa sa pagkain. Pero, one thing is for sure, resilient ang mga kababaihan kahit noon at kahit ngayon, pero sa ibang pagkakataon. I-focus ko lang siya, ma'am, sa kababaihan, ano? Kasi sabi mo, ma'am, strict yung parents nyo. Yes. Pero, ma'am, matanong ko lang, may kapatid po ba kayong lalaki? Dalawa. Para ma-compare natin, ma'am, kung ano yung parents mo po sa inyo at sa mga kapatid mo pong lalaki. Oo. Let me share my personal life. Konti lang, Roms. Bunso ako, dalawa kaming babae, isang babae is panganay, yung dalawang lalaki ay nasa gitna. We were raised by a single mother. Namatay yung papa ko when I was in high school, so solo na yung mama ko. Ang treatment ng mama ko pag sa babae is mas stricta siya kasi nga para sa kanya mas kailangang matutunan ng babae ang mga bagay-bagay. Lalo na yung sa bahay, household chores. Ang mga kapatid kong lalaki, hindi niya masyadong tinuturuan sa mga gawaing bahay. Pero kami, dapat, obligado kami na marunong kaming magluto, marunong kang maghugas, marunong kang maglinis sa bahay. That's very traditional. So, medyo lenient siya sa mga lalaki, pero sa aming mga babae, super strict siya. Naging standard na talaga noon, Ma'am Pai, yung na dapat yung babae marunong ka sa mga gawaing Yes. bahay. Kasi ang main role lang talaga ng mga kababaihan noon is maging ilaw ng tahanan. Ano po, naka-enclose sila sa ganoon, naka-box nga kung tawagin. Idagdag ko na rin, yung mama ko is a working mother, Court is government employee siya. Pero, yung role nga ng kababaihan na kahit nagtatrabaho ka sa isang opisina, sa isang pagawaan, pag uwi mo sa bahay, magtatrabaho ka pa rin para gawin yung mga household chores. Yung pagdating mo, ma'am, ng bahay, na dapat ikaw magpe-prepare ng pagkain, ikaw pa maglalaban ng pinaghubad Yun mo. ang expectation. Opo, tas tuturuan mo pa yung mga anak. Correct. Di ba, Roms? Yes, ma'am. Agree po ako dyan. Kasi ako po lumaki din sa isla. Wala pang makuryente noon. At nauobserbahan ko sa mga kababaihan, talagang plain housewife lang po sila. No? Nagluluto, naglilinis, maghapon, magwi-wait sa kanyang asawa dumating para pagsilbihan. Yun, routinary, yung mga kababaihan noon na namasdan ko. Although sa amin, iba yun kasi ang mama ko din is a working mother. Pero yun nga ang na-observe ko sa community na tama yung sinabi mo, di kahon, no? Hindi sila makapagdesisyon kung wala Kung hindi ko konsultahin. Yes, walang Ang yes partner. muna ang partner nila. Totoo. So, napakasimple ng buhay ng kababaihan noon, ma'am. Hindi rin sila inaasahan na magpo-provide para sa pamilya, di ba? Kasi yung trabaho nila, bahay lang po. Yeah, sinabi ng ating mga guests na limited lang talaga ang opportunities ng mga babae. Pagiging asawa, pagiging nanay, pagsuporta lang talaga sa husband ang kanilang role. Para ang ganda maging babae noon, less stress, no? Kasi parang kang iisipin na trabaho outside. Yung isipin mo lang yung sa bahay. Pero hindi natin alam kasi parang may stress pa din about that eh. Kasi, syempre, pagdating ng bahay, expected na ganito ka, ito yung magagawa mo, may stress pa din kahit papano. Oh, meron. Merong stress, pero iba yung stress noon. Noon kasi hindi masyadong komplikado ang buhay. Yes. Hindi kagaya ngayon na ang dami mo nang kinoconsider. May kinoconsider ka ng technology, 'di ba? Noon walang technology kaya pag ang mga nanay, pag nagluto, ready na kumain, isang tawagan lang sa mga anak, lalapit sila kasi nandyan lang sila naglalaro. Hindi kagaya ngayon. Medyo complicated ang sitwasyon ngayon kasi ang dami na nating alam.
Ang dami na ring opportunities for women. ngayon. Actually, ma'am. So, pagdating po, ma'am, sa bigger aspect, ito, ma'am, kasi personal experience natin. Sa Yes. bigger aspect, ma'am, ano kaya, ma'am, yung mga na-witness nyo? Like, yung maaapektuhan ba, ma'am, yung komunidad? Mhm. Ano po ba, ma'am, Pai? Sa amin, sa barangay namin, Mhm. noon, ang situation is limited lang ang role ng mga babae. Even sa mga pagtakbo bilang opisyal ng barangay, karamihan lalaki yan. Wala ang mga kababaihan diyan. Kung meron man, yun talaga ay ang magko-consider natin na strong ang personality na kaya niyang isubdue. Pero naano rin ako kasi generally matriarchal tayo, Mhm. 'di ba? Mama natin, pagdating sa bahay, mama ang namumuno, mama ang nasusunod, 'di ba? Pero provider ang tatay, pero sa mga desisyon, lalo na sa mga bahay, sa loob ng tahanan, ano siya, mother ang nasusunod. Kaya babae pa rin naman. Doon natin napapakita yung ating strength as a woman. Yung babae noon. Pero sa ngayon, marami ring pagkakataon. Apakaganda, ma'am, nung sinabi nyo, no, na napapakinggan yung babae sa loob ng bahay. Pero naisip ko din, ma'am, sa labas, patriarchal naman tayo, ma'am. Mas may napapakinggan yung mga kalalakihan. Ako naman po, may tanong pa ako kay Ma'am Roms. Sa larangan naman po ng sports, education, sa career choices, yung noon po ba sa babae, paano nyo po yun ma-describe or kung ano po ba yung comments ninyo sa bagay na iyon po? Malaki ang diskriminasyon sa mga babae. Kasi 'di ba, dahil nga di kahon, ang babae expected na hindi ka pwedeng makipaglaro sa lalaki or di ka pwedeng tumakbo kasi sa ano lang yan Panglalaki. Lalaki Ah. lang, oo. Dati-rate, yung nagji-gym lang talagang lalaki. Pero who would have thought meron tayong Hidilyn Diaz. Diaz. Yes. Diba na Oo. dati-rate, very masculine na sports yan. Basketball. Dati-rate, walang babae. Yes. No? Oh, I love Caitlin Clark ngayon sa basketball, di ba? Papasok siya, ma'am, doon sa mga babae ngayon, ano po, Oo. when it comes to sports and education. Pagdating, ma'am, sa education, ano, ma'am, yung mga pananaw niyo po doon? I-share ko lang, Roms, kasi dating teacher ako sa private school. Okay po, ma'am. Makikita mo yung parang stereotyping. Kagaya ng, nagturo ako sa grade 2, pero pag tinanong mo sila, ano ang mga trabaho na para sa mga babae at para sa mga lalaki lang? Pag sinabi mo para sa mga babae, ang makikita mong example dyan, ano yan? Guro. Diba? Pag sa mga lalaki, sundalo, Yes. piloto. Pero, di ba, ngayon nakikita mo, both gender naman, Yes. pwede kahit sa anong profession. Pero, noon kasi talaga na si stereotype siya. Meron siyang specific na professions for men, merong specific professions for women. At tinuturo yon actually sa school. Tinuturo siya sa school. So, doon siguro natin nakita na, ang babae, dito ka Dito lang, lang. kasi ito lang ang role mo. Ang lalaki, dito ka rin lang, kasi ito ang role mo din. So, parang nakuha ko po doon na sa pagbago ng panahon, perspective talaga ang nagbago din, no? Sa mga tao. Perspective din talaga. Sa sinabi ni ma'am, Perspective, opo, mindset. Mindset, Perspective yes, mindset. mindset. Doon, ma'am, sa sinabi mo, ma'am, parang meron yung mga activities, ma'am, sa school, di ba? Yung mga estudyante, ganito yung mga magiging role mo paglaki mo, ano man yung magiging role mo paglaki. So, doon pa lang, ma'am, makikita na natin kung ano yung mga babae ngayon at noon. One specific example na subject matter, Filipino, kasarian. Mhm. Diba? Opo, ma'am. Sa test. Ano ang mga kasarian? Madre, babae. Piloto, lalaki. Pintor, lalaki. Pero pwede naman piloto. Pwede namang babae, di ba? Pero wrong yun noon. Wrong yun noon. Pero yun nga, noon ganyan ang nagiging setup. Doon na si stereotype. Tama Kayo, yung sinabi ni Ma'am Pai, no? Ganon hinubog ang ating kaisipan. Yes. Na pagka-babae ka, ang kukunin mo na kurso, nursing, Yes. education, teaching, home economics.
Pagluluto, Pero, ma'am. di ba, Naka-label na talaga dati ang Food babae Yung lang, ano ko ang dati, lalaki lang. binigay sa akin kasi yun daw po yung kaya ko eh. So nagbe-bake-bake kami noon, ma'am. Sa school. Engineering, bawal ang babae sa Yes. engineering. Opo, diba? opo. Oo. Meron nun ma'am, mga ano na naalala ko nung high school ako, parang meron ma'am mga technical, yung sa pag ano ba, mechanic. Oo. So, Ang lalaki parang lang yan daw. po doon, parang mga lalaki po Lalaki yung lang. nag-join. Tapos sa home economics naman ma'am, mga kababaihan, yung mga kasama ko doon. Pero i-ano ko lang, in terms of leadership, in terms of governance, nagkaroon talaga ng malaking influence and transition sa ating bansa when Cory Aquino became the president. Opo, Parang, she was a housewife, Yes. di ba? Pero suddenly, She became nalagay siya sa highest position. I think, nung time na yon, doon namulat ang karamihan na hindi lang tayo confined to do Housework. housework, meager na salary lang ang pwede sa atin. We can be the leader of a country. Di ba? Ang laking influence nun. And I think that changed yung mindset ng karamihan because of that. Through her po, no, naipakita na kaya naman ng kababaihan, na hindi tayo mahina, na hindi lang tayo babae lang. So, maraming mga opportunity yung nagbukas dahil po sa kanya. Totoo. Totoo yun. Eh, nagsunod-sunod na. Oh, yes, ma'am. Kasi naalala natin, that was also the time na nagsimula ang efforts no sa pag sasabatas ng ating Magna Carta of Women. Yes. And yan ang isa sa mga pinakamaganda na batas na nailabas para sa ating mga kababaihan. Kaya tatanungin ko po kayo, Ma'am Pai, Okay. kapag sinabi pong Magna Carta of Women, ano po ba yung idea ninyo or una-una or pinakatumatak sa inyo po about sa batas na ito? Na itong batas na ito ay nagbibigay ng karapatan, nagpapahalaga ng karapatan nating mga babae. Yes, yung finally nare-recognize na ng bansa Yes. natin, no? May mga babae na at may kapasidad sila, no? Hindi yung nalilimit lang na babae lang. How about you po, Miss Roms, Ma'am Roms? Pag sinabi natin na Magna Carta of Women, malawak ang saklaw niya, no? Mula sa pagpapahalaga ng karapatan ng mga kababaihan at pagbibigay ng proteksyon Yes. doon sa mga nagiging biktima ng diskriminasyon at karahasan. Isa sa pinaka-feature or layunin ng batas na ito ay yung substantive equality. Yung pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay sa mga babae at sa lalaki in treating them, no, in all aspect of life, no? Idagdag ko, Roms, kasi kahit dito sa atin, sa Opo, DILG, pag napansin ninyo, even sa recruitment, di ba? Pag nag-post tayo ng ating mga bakanting positions, ang iniimbita natin is lahat, Yes. Opo, regardless ma'am. of gender, di ba? Hindi yung, meron tayong specific position na para sa lalaki lang or para sa babae lang. So, equal opportunity for both men and women. Actually, ma'am, nakita ko siya doon sa papel, yung Yes. sa pinopost po natin, yung notice, na may nakalagay doon, equal opportunity for men Yes, and women. nabasa ko wala din yun, Ate talagang Red. discrimination pag Welcome Ayun, lahat diba? mag-apply, Oo. regardless of Pero the gender talaga. May isa akong magandang karanasan sa Magna Carta, Ma'am Roms, at saka Reg and ano. Nung na-operahan ako, I went through hysterectomy. Ang kagandahan ng Magna Carta is binigyan ako ng 2 buwan na libre na pamamahinga para gumaling sa hysterectomy. Kaya itong batas na ito ay nagbigay siya ng oportunidad sa mga kababaihan sa halimbawa, you undergo surgical, gynecological surgery. Yes po. And even if, pag nanganak ka, di ba? May maternity leave tayo, ma'am. Dati ang maternity leave natin, 2 buwan lang. Ngayon, 105 Extended. days, Opo. di ba? Opo. And ang kagandahan ng 105 days na ito is hindi lang panganganak ang yung para gumaling ka after mo manganak. Binibigyan ka ng oras na to spend time with your Your baby. Para before ka bumalik sa trabaho is nakapag-bonding na kayo. Kayo po, Ma'am Roma, ano po ba yung na-experience nyo na nung nagkaroon na po ng Magna Carta for Women or Women?
syempre, nanganak tayo, no? Bilang isang ina, talagang Yes. na, ko yun, na-avail yon ng mga leave benefits. Ilang beses? 3 beses. Aside from that, ma'am, no, sa leave benefits, sa equality, Yes. May Sa- special leave po pala, Opo. For Ma'am women. Roms. May special leave if you are a victim of violence. Pwede ka po mag-avail ng 7 days para kung if you have to appear sa court, mag-follow up ng mga dokumento na inihain mo laban sa asawa mo kung yung asawa mo ang naging cause. May 7 days ka para libre yon, hindi yon ibabawas sa'yo sa leave mo. So, ang apakaganda, ma'am, ng Magna Carta of Women kasi ang dami ng mga benefits para sa mga Yes. kababaihan na wala noon. Oo. Dahil sa Magna Carta of Women, ay dahil sa mga nangyari noon, kaya tayo nagkaroon ng Yes, Magna totoo, Carta of Women. totoo. So, sige po, ma'am. oo, idagdag natin doon sa mga benefits ng Magna Carta, yung kasi si ma'am ang focal person ng gender, Gender and development, yung gender mainstreaming, no? Yung ginagarantiya ng ating estado na mabigyan ng pundo, magkaroon ng mga programa, mga activities para sa mga kababaihan. At yon ang isa sa mga rason kung bakit meron tayong magandang activities para sa Women's Month. And hindi lang naman yon ginagawa natin pag March lang, 'di ba? Ang lahat ng ginagawa natin ay para magkaroon ng awareness, hindi lang tayo para lang i-honor ang mga babae, but para maging aware lahat, magbabae man o maglalaki, na meron tayong mga ganitong privileges, meron tayong ganitong law na nagbibigay sa atin ng pagpapahalaga. Ay, idagdag ko rin, baka makalimutan ko lang. Sige po. Pag solo parent ka, meron ka pong, pwede ka pong mag-avail ng alternative work arrangement. Pwede kayo mag-avail ng alternative work arrangement. For example, ang trabaho natin is 8 to 5. Pwede kang pumasok ng 9, pero lalabas ka ng 6. So, parang Ganun siya. flexible work arrangement Yes, siya, ma'am. Yes. Para magkaroon ka muna ng time na asikasuhin yung anak mo sa bahay bago ka pumasok sa opisina. So, pwede yun. Basta po meron tayong ID na solo parent tayo. Idagdag ko lang din po yung parang take-away ko sa Magna Carta of Women. Yung, syempre, about siya sa empowerment and protection sa mga kababaihan, lalo na sa mga vulnerable women natin. Nakuha ko lang din yun na, syempre po, normal na din sa ating komunidad. Hindi talaga maiiwasan ng mga abuse, no, sa mga babae po. Yes. Kaya, through this law din, napoprotektahan talaga, may legal framework talaga ang mga naaabusong babae. Nagiging basihan din siya. Di ba po? May karagdagan ding law na Yung, opo, yung RA Rep 9262. 262, yung sa violence Oo, against women and their children. Yes. So, nasabay na po doon yung mga bata. Ano Oo. po. Bilang focal person, ma'am, ng LCAT vows, ano po, ma'am, yung mga na-experience nyo, ma'am? Kasi di ba, ma'am, may assessment siya. So, nakikita po natin, ma'am, kung ano yung mga nangyayari sa baba po or sa ating komunidad. As focal person kasi, nakikita natin yung mga datos, no? Mm. Yung mga reports ng mga cases, ng mga karahasan, hindi lang sa kababaihan nga kasama na ang mga bata. But most importantly, as a focal person, dahil nga isa sa mandato ng DILG, ay masiguro magsagawa ng functionality assessment sa ating mga LGU ng local council for Anti-trafficking. trafficking and violence against women and children. So, doon, tinitingnan natin kung gaano na ba ang performance ng ating mga LGU insofar as establishing yung mga mekanismo ng ating pagprotekta sa ating mga kabataan. Sa mga kababaihan.
Nag-ano din kasi ako, nag-LCAT VAUSI Functionality Assessment. So napakaganda po ng programa natin dito sa DILG kasi natutuunan natin ng pansin yung mga programa din ng LGUs. Nakikita natin kung ano yung assessment natin sa kanila when it comes doon sa pag-protect sa mga kababaihan and of course sa mga kabataan din. So dahil doon sa functionality assessment, nakikita natin at ma-i-improve pa nila kung ano yung dapat i-improve. So far, ngayon, sa nakikita natin ngayon, Ma'am Roms, di ba, marami ng high functional na mga LCAT VAUSIs. Oo. Dahil din siguro mas pinapalakas talaga ang efforts ng ating departamento dito sa pagsasagawa ng functionality assessment. May share lang natin, no, for this purpose. And in support also doon sa Republic Act 9262, yung ating guidelines sa implementation ng LCAT VAUSI. That is Memorandum Circular 2023-181. Na-mention ko lang, no? Kasi para aware ang ating mga nanonood na meron palang ganoon na hinihingi, na ganoong polisiya at mga batas na hinihingi sa mga local government units. And rejoinder ito doon sa sinabi mo, ma'am, no, na kung merong may mga protections, mga pang-aabuso, kasi provided naman po siya na merong protection orders. Na kapag ang isang babae ay nabugbog, saan sila pupunta? Sino ang pwede nilang lapitan? And yung ganoon na sitwasyon, yan yung nais ng batas na masolusyonan. Kaya we have the barangay protection orders. No? Pag nabugbog ang isang may bahay, isang babae, pwede sila pumunta sa mga barangay. Opo, para humingi ng tulong. May VAUSI desk sila, Ma'am, ano po? Sa bawat barangay. Merong VAUSI. Opo. So, napakaganda, Ma'am, ng batas na yun, no? Kasi noon, parang ang isip ng babae or kaisipan ng babae is wala talaga magpoprotekta sa kanila. Kaya takot na takot silang makawala sa mga violence. At I think isa din talaga sa mga consideration dati is ang Filipino po kasi talaga committed sila sa isang masaya at buong pamilya. Kaya ini-endure nila yung mga injustices na nararanasan nila. Pero ngayon, iba na po kasi meron ng Magna Carta of Women na poprotekta na sa kanila. So, ang katanungan ko lang ngayon, Ma'am, what if hindi na isabatas ang Magna Carta of Women or other issuances? Katingin niyo, Ma'am, ano po yung pananaw ninyo? Imagine mo, kung ang isang babae na binubugbog ng asawa niya, inaabuso ng asawa niya, wala siyang mapupuntahan, wala siyang madudulugan, walang protection, or walang BPO, Barangay Protection Order, walang VAUSI. Sa tingin mo, kakayanin kaya yun ng isang babae na nag-aaruga pa ng isang pamilya? Mahirap. Lalo kung solo parent ka pa. Idagdag mo pa kung solo parent ka pa. So, mahirap kung walang ganitong batas. Maraming mga pagkakataon na mahihirapan ng isang babae. Kung nanganak ka, limited lang ang number of leaves mo, babalik ka na kaagad sa opisina. Inoperahan ka, hindi ka pwedeng mag-absent, balik ka kaagad kasi sayang ng leave mo. So, mahirap kung wala na ganitong batas sa atin. This is one of the best protection a woman can ever have here in the Philippines. Imagine, Ma'am, no? Hihika-hika ka pa dahil nanganak ka, tapos papasok ka na agad. So, napakaganda po talaga ng mga batas na ito dahil nabibigyan nga po talaga ng protection yung mga kababaihan. Kaya naman po, Ma'am Roms, ano po yung take away niyo po dito? Kung wala siguro ang Magna Carta of Women, mas marami ang mga kaso ng mga karahasan sa kababaihan. Walang lakas ng loob ang mga kababaihan na magsumbong. Wala silang assurance na pagka sila ay nabiktima, wala silang mahihingaan ng tulong. And isa din doon sa nakikita ko, when it comes to women empowerment, yun yung nasa sideline pa rin tayo. Yes. Still, ang nagdo-dominate ay Mga ang mga lalaki. kalalakihan.
pasensya na po sa aming mga tagapakinig o tagapanood na mga lalaki. Pero siguro kung wala ang Magna Carta of Women, nandun pa din kami sa likod ninyo. Hindi kami pwedeng sabi kung ano ang aming nararamdaman. Hindi kami makapagbigay ng desisyon na sarili namin. Pero noong dumating yung Magna Carta of Women, mas lumawak yung pagtanggap sa potensyal namin ng mga kababaihan. And fortunately or unfortunately po, halos nandoon na tayo sa estado na kung ano ang kayang gawin ng lalaki, kaya na rin Gawin ng ng mga babae. kababaihan. Apakaganda ng Tama. sinabi ni ma'am. Agree ako doon. And in terms naman po sa education or roles, ako naman napapansin ko na from yung kwento kanina po na bilang housewife lang talaga. Ngayon, ang dami-dami ng roles ng babae. Tama Pwede ka na dyan, ang Debs. babae Oo, maging, actually. na-mention ni Ma'am Pai kanina, President of the Philippines. At hindi lang yung pagiging piloto, for example, kanina din napag-usapan din yung mga career path na dati limited lang sa mga lalaki. Ngayon, pwede nang maging enthusiast, sports enthusiast. Diba? Hindi na talaga nakakahon ang mga babae. Malaya na, meron ng freedom ang mga babaeng pumili ng kung ano ang gusto nilang maging career sa buhay. At hindi lang iisang career. Pwede na sila, of course, Sa multiple maraming careers. careers. Yung iba nga dyan. And all that is, thankful tayo sa Magna Carta of Women and Other issuances. Ako naman, ang sa akin yung sa participation. Kasi di ba po, sa mga organization, sa mga planning process, ini-involve na talaga yung mga kababaihan ngayon. So, dahil doon, napapakinggan natin kung ano yung mga kailangan nila. Katulad na lang po doon sa sa gender and development, every month po, or hindi naman actually every month, may mga instances po na nagkakaroon talaga ng mga programa para i-promote yung woman empowerment. Kaya napakaganda po. Idagdag ko, sa Opo. leadership, sa governance, may mga specific percentage na dapat na sa top management, dapat a certain percentage belongs to the women. So, nabibigyan na tayo ng pagkakataon na parang pumantay. Pumantay. Oo, Yes. sa ating sa mga kalalakihan in terms of leadership. Kamustahin ko lang, ma'am. Dito po tayo sa DILG. Bilang member kayo, ma'am, personnel po tayo sa DILG Region 5. Kamusta po yung ating percentage ng mga kababaihan dito sa DILG? We have the regional director at saka assistant regional director na lalaki. Sa mga provincial directors, karamihan lalaki pa rin naman. We have isa lang na babae. Pero, pagdating po sa middle manager, karamihan naman mga babae. Napansin ko din actually yun. Diba? Karamihan naman. Kahit sa field officers natin ngayon, Mga babae. dati, mahirap maging field officer pag babae kasi hindi ka pwedeng i-assign sa malayo. Pero ngayon, mapansin nyo, kahit saan ka pwedeng i-assign, go ang mga Ang mga babae. Opo. Yes. May balance of power, Ma'am Pai. True. No, True. hindi na katulad noon na ang nakikita mo na lang na leaders, mga lalaki. Ngayon, marami ng mga babae. As a matter of fact nga, yung na-mention natin kanina na 2 presidente na natin, ang babae. Oo, ang babae pala. Hindi naging babae. Ang babae. Naging presidente. So sa tingin nyo, ma'am, ano pa po yung, paano pa natin mas mapagpapatibay ang Magna Carta? Dito sa atin, i-ano ko lang kasi yung sa God activities natin. Dito sa atin, ang mga God initiatives natin, nagbibigay tayo ng mga activities para pahalagahan ang mga kababaihan natin, 'di ba? Although hindi lang naman babae ang nabibigyan ng dito, kahit lalaki, like for example yung sa God wellness natin. Lahat binibigyan pero mas napapahalagahan yung mga babae. Another activity yung para mapahalagahan ng ating kalusugan, 'di ba? We had a cervical cancer screening na inano ng DOH. Pero more importantly po, sa mga opportunities ng training, opportunities ng scholarships, hindi lang lalaki ang nabibigyan ng pagkakataon doon. Marami po na mga scholars natin actually ay mga babae. And itong mga opportunities na ito,
ay natutulungan ng iba pang kababaihan na susunod sa mga susunod na henerasyon, lalo na kayo LGO2, LGO4, LGO5. If you notice ang mga naging scholars natin na LGO6, makita nyo na ay magandang pagkakataon pala ito sa amin. So, Opo. parang nagiging model natin sila. Kasi binibigyan po ng pagkakataon ng opisina natin, ng DILG, na ma-involve sa governance, ma-involve sa management, ma-involve sa parang learning and development activities ang mga kababaihan natin. So, hindi lang talaga siya learning and development din dito sa atin internally. So, pinopromote din natin yung learning and development ng mga kababaihan outside like local government units. Yes. Sa inyo naman po, Ma'am Roma, kasi more experience ka po doon bilang field officer po noon or local government operations officer po. Dalawang bagay lang, Ma'am Reg, no? Kung paano natin mapapagyaman yung Magna Carta of Women. Bilang parte ng ating organisasyon, DILG, we embrace, yakapin natin yung role natin. Kung ikaw ay focal person, kung ikaw ay field officer, yakapin natin yung mandato na ibinigay sa atin na may untiring efforts, no? Yung devotion, yung passion over doon sa pagsasagawa mo ng obligasyon or yung responsibility mo. Sa isang banda, ito yung ikalawang bagay, para naman doon sa mga kababaihan na hindi nagtatrabaho, nasa bahay lang. I-avail natin yung mga benefits ng Magna Carta of Women. Yung partisipasyon, no? Kung may mga pagkakataon na sila ay pwedeng sumali sa mga organisasyon, sa mga local special bodies ng LGU, kahit sila ay nahihiya or natatakot, tanggapin nila yon kasi parte yon ng benefits ng Magna Carta of Women. Kung merong mga sitwasyon na sila ay naging biktima ng karahasan, magtiwala sila sa proseso na inilatag ng ating mga batas para sila ay mapangalagaan, matulungan sa kanilang sitwasyon at yun nga, ma'am, no, yung isa pa yung recovery nila at yung reintegration, yung makabalik sila sa dati nilang gampanin, hindi lang sa kanilang mga tahanan kundi maging sa community nila. So, yun po yung sa palagay natin, mas mapapagyaman pa yung Magna Carta of Women and all other women laws. So, ang dami talaga, ma'am, based dun sa mga sinabi nyo, ang dami talagang strategies kung paano mapagtitibay yung Magna Carta or other issuances. So, ayun nga, thank you so much, ma'am, and thank you so much, Ma'am Roma. So, napag-usapan natin yung babae noon at babae ngayon. So, nakita na natin yung comparison. Yes. So, nakikita natin kung saan na tayo ngayon. Ang layo na, ma'am, di ba? Ang layo na. So, ang ano lang talaga dito, ma'am, yung takeaway ko lang dito is, may empower ka as a woman. Sa sarili mo talaga siya, ma'am, eh. Kung alam mo yung rights mo, maipaglalaban mo to, magiging empowered ka. Ako naman po, Ate Reg, ang nakuha ko talaga sa discussion natin this afternoon is, ang mga kababaihan ngayon is may freedom na po. And kaya na nilang maging independent. Na, hindi na yung naka-enclose na lang sa pagiging housewife talaga. And thankful talaga ako na pinanganak ako na meron ng Magna Carta of Women. Parang natuwa ako doon kasi parang nung pinanganak ako, hindi ko sure kung kailan ba na, parang hindi pa nasasabi yung Magna Carta ever. Walang gano'n nung pinanganak ako. Pero, isa lang ang ano ko, tayong mga babae, binigyan tayo ng hindi lang pagkakataon na maging ilaw ng tahanan, maging isang ina, maging isang kapatid. Pero marami na pong oportunidad na pwede nating gamitin, na pwede nating gawin para mas mapalago natin ang ating kaalaman and ma-improve pa ang ating mga sarili. At in the same time, matulungan pa natin ang community kung saan tayo na-belong. Kasama na talaga ang kababaihan sa nation building. Of course. Yan ay isa sa mga importanteng ingredient ng nation building. Mga kababaihan. Tayo, na mga Yes. kababaihan.
Kaya ang ganda nitong woman naman, ano ma'am, parang sinasabi nito na, woman naman, it's our turn. Yes. So ayan, Excuse po sa ating mga kasamang lalaki. hindi naman natin ma'am ini-invalidate ang mga Ay, oo kalalakihan. naman. Yes. Ini- Equal rights. Ini-empower lang natin ma'am yung mga kababaihan din. And at the same time, pinopromote din natin ma'am yung equality. Oo. Yes. So dito ma'am Basta sa atin, Opo, hindi tayo babae lang. Babae lang, di ba? Opo. Tayo ay Babae tayo, Babae tayo, hindi hindi babae babae lang. lang. Babae tayo at babae at marami. hindi babae lang. Well, Apo. alisin natin yung lang. Opo. Hindi tayo babae lang. Marami tayong kayang gawin na ginagawa din ng mga And I hope po, kalalakihan. Ate Reg, na katulad natin dito, may marami ring napulot ang ating mga viewers. No? And for more episodes, listen first on Spotify and watch it also on YouTube. Thank you so much, Ma'am Pai and Ma'am Roma for guesting dito naman sa Woman Naman, ang ating special episode po na babae noon at babae ngayon. Thank you din for having us. It's our pleasure. This is the official podcast network of the ALG Region 5, established to inform, empower, and engage the public through meaningful and accessible discussions on local governance. The content presented is intended solely for general informational purposes and should not be interpreted as legal or professional advice. Any views or opinions expressed by guests are their own and do not necessarily reflect the official policies, positions, or endorsements of the Department of the Interior and Local Government. Listener discretion is advised.